Team Samewell. Tawag mo ba Team Samewell na, no? Okay, sige po. Ayan, pagpakain natin. Kung saan pa kung mga mission. Salamat po. Next sa ating pong duet, second to the last participant, ang Team Daniel. Pagpapalan po natin ang representatives ng Team Daniel. Two sisters.
Samuel. Come on. Bigabing pa ito. Kami kay Jasmine kami. Amen, Jasmine. Very good. Hello. Ayan, okay. Sige po. Alright, huwag po natin kalilimutang iwan yung mic para po tayo po ang bawat parts ay naririnig. Ayan, okay. Paalala lang po sa mga participants na ating pong bawat patimpala ay huwag nyo kalimutang iwan yung mic para marinig po yung inyong mga itinatago at matagal na tinatagong boses. Ewan po ba? Alright, palakpakan po natin. Muli ang team Samuel at second to the last na participant po. Walang iba, kundi ito na po, pumasok na po sila. Ang Team Jada!
Magandang hapon mga bata. Ako si Teacher Joy, ang inyong Sunday School teacher ngayon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Samuel nung siya ay bata pa. Pero bago tayo magsimula ay nananalangin muna ako. Iyong po ang ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na makakapagturo ako. I-bless din po yung mga makikinig. In Jesus' name, pray, amen. Okay. Sa malayong lupain ng Israel, may mag-asawang naninirahan na si Elkanah at si Hannah. Matagal na silang mag-asawa, ngunit hindi pa sila magkaanak. Kaya naman, isang araw, pumunta si Hannah sa templo at ibinuhos niya ang kanyang damdamin at humingi ng awa sa Diyos na bigyan siya ng anak. At kung bibigyan siya ng anak, ay ibabalik niya ito at ihahandog niya upang maglingkod. Kaya naman, nadinig ito ng Diyos at sinagot ang kanyang kahilingan na magkaanak. At ipinangalan niya ito Samuel, na ang ibig sabihin ay sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa panahon na handa nang ihandog si Samuel, ay bumalik ang mag-asawa kasama si Samuel patungo sa templo. Si Lolo Eli naman ang pari sa templo na makakasama ni Samuel sa kanyang paglilingkod. Lumaki si Samuel na isang mabuti at masunuri na bata. Kaya naman, isang gabi, habang siya ay natutulog, may narinig si Samuel. Sabi, Samuel, Samuel. Nagising si Samuel. Sabi niya, sino kaya yun? At pinuntahan niya si Lolo Eli. Sabi niya naman, Lolo Eli, tinatawag niyo po ba ako? Sabi naman ni Lolo Eli, ay hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa iyong higaan at matulog ka na ulit. Kaya naman, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Lolo Eli na matulog na ulit. Makalipas ang ilang minuto, habang siya ay natutulog, may narinig na naman siya, Samuel, Samuel. Nagising si Samuel at pinuntahan niya agad si Lolo Eli. Sabi niya, Lolo Eli, tinatawag niyo po ba ako? Sabi naman ni Lolo Eli, hindi kita tinatawag, kundi ang Diyos. Pag tinawag ka ulit, ang sabihin mo ay, Panginoon, narito po ako, magsalita ka. Kaya naman, sa pangatlong tawag sa kanya ng Diyos, ang sabi ni Samuel, Panginoon, magsalita po kayo, narito ako. May maikli akong kanta na ituturo sa inyo. Okay? Sabayan niyo ako. Itaas niyo ang inyong kanang kamay. Okay? Sabayan niyo ako, ha? Okay. Samuel, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Sabi naman ni Samuel, narito ako, Panginoon, narito ako, Panginoon, salita ka, magsalita ka. Tatawag ako ng kakanta. Sige, si Jason nga, try natin. O, Jason, ikaw. Paano kaya kung tinawag si Jason? Ano kaya sasabihin? O, ikaw nga, Jason. Jason, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Narito, narito. Narito ako. Narito ako, Panginoon. Narito ako, Panginoon. Salita ka. Magsalita ka. Okay. Wow. Narinig ni Jason ang tawag sa kanya ng Diyos dahil hindi siya nagsiselfone. Kaya mga bata, dapat hindi kayo masyadong mag-cellphone para marinig ang tawag sa kanya ng Diyos. Okay. Ang verse natin ngayon ay Ephesians 6:1. Sino kaya ang nakakaalam nun? Sige, si Jason. Marami na rin. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Wow! O sige, may premyo ka sa akin, Jason, mamaya. Okay. Dahil tapos na ang ating ang ating kwento
ay magpapaalam na ako, okay? Opo. 5 minutes. Okay. Ang klase tapos na, uuwi sa bahay. Paalam, paalam, ang Diyos nagbabantay. O paalam ng mga bata. See you next week. Paalam, teacher. Oh, Joy. Ayan, alright. Maraming salamat po, Teacher Joy. Ayan. Ngayon din naman ay ang kanyang participant na si Jason. At mula noon ay hindi na nag-cellphone si Jason. Alright, sige po. At maraming salamat po, Team Samuel. At second to the last group para po sa ating pong child teaching. Tawagin po natin ang Team Daniel. Tawagin po natin ang bigatin na representative na Sister Hanelet. Ay, grabe naman yan. Okay, magandang araw mga bata. Are you blessed? Dahil blessed tayong lahat, tayo po ay tumayo at tayo manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin Diyos na bigyan mo kami ng wisdom at knowledge na matutunan namin ang aming aralin sa araw na ito. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Ops, wala mo na upo. Tayo kakanta. Kakanta tayo na napaka-bagong-bago. Alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? Sabayan niyo ako mga bata ha? Okay. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Okay, pwede na tayo maupo. Nais ko mga bata, nadala ba kayo sa ating pag-aaral ngayon? Kilala niyo ba si Daniel? Okay. Si Daniel ay isa sa pinakamahal na ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil isa siya bahagi siya ng pamilya ng Panginoon. Okay? Mula sa lugar ng Judah, si Daniel ay isa sa mga binatang kinagkog ni King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar ay pumunta sa lugar ng Judah upang kunin ang pinakamagagaling, pinakamatitikas na binata sa lugar nila. At dahil doon, naghanda ang hari at isa doon si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Si Daniel ay pinangalan ng Belshazzar. At pagbalik nila sa kaharian ng King Nebuchadnezzar, naghanda ang hari na pinakamasasarap na pagkain gaya ng lechon. Gusto niyo ba yun mga bata? Pero tumanggi si Daniel sa inihain ng hari. Lumapit siya sa isang staff or pinuno ng santrapa ng hari na kung saan sinabi ng Daniel na nais ko po ang gulay at inumin na aming kakainin. At sa loob ng 10 araw, kapag hindi po kami lumakas, ay maghahanap po kami ng iba, ngunit hindi ang inihain ng hari. Dahil dito, pagkaraan ng 10 araw, laking gulat ng hari at ng pinuno ng santrapa na sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay ang mga pinakamalalakas sa lahat ng binata. O mga bata, kakain ba kayo ng gulay? Kakain po. Oo, very good. Baka mamaya fried chicken hiliin nyo, ha? Mga nanay, fried chicken, ay, gulay, kain natin. Huwag po yung fried chicken. Okay. Dahil doon, inalis ng hari yung pinakamasarap na pagkain, yung pinakamalasa. At ang pinakain ay ang mga gulay at kamoting kahoy at tubig. Bago si Daniel ay mangyari sila ay lumakas, bago ang 10 araw, sila ay nanalangin sa Panginoon. At dahil sa sila ay naging matapat sa Panginoon, silang magkakaibigan, ang Panginoon din ay naging matapat sa kanila.
Kaya pinakain ng mga santrapa yung gulay at tubig sa mga binata. Samantala, isang gabi, nalaginip ang hari. At sa kanyang panaginip at sa kanyang pag-isip, nagpatawag siya ng pinakamahuhusay sa lahat ng pinakamahuhusay na engkantado, mahiko, at iba pang mga Diyos-Diyosan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpaliwanag ng panaginip ng hari, maliban kay Daniel. Si Daniel ay pinuntahan ng hari at sinabi sa kanya, ipaliwanag sa kanya ang kanyang panaginip. Ngunit ang sabi ng hari ni Daniel, ay bigyan siya ng panahon upang ipaliwanag yung panaginip ng hari. At sa araw din yun, bumalik si Daniel sa kanyang mga kaibigan at sinabi niya ang nangyari. At dahil doon, muli ay nanalangin si Daniel. Ang mga bata lagi ay mananalangin na, at sa kanyang panalangin, muling naging matapat ang Panginoon sa kanya, sapagkat humingi siya ng wisdom at knowledge para ipaliwanag yung panaginip ng hari. At pagbalik niya sa hari, muli ay napaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Muli naging matapat ang Panginoon kay Daniel. Kaya naman, 5 minutes. pinuspos ng hari ang kanyang pinuspos ng hari si Daniel sa pananampalataya niya sa Panginoon. At samantala, nagpatayo ang hari ng estatwang kawangis niya, kung saan ay sasambahin ito ng mga tao, at kung sino man hindi sasamba ay itatapon sa nagliligas na puno. At nakita ng kawal na ang mga kaibigan ni Daniel na sila Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nanampalataya, kaya sila ay pinatawag at sila ay sinabihan ng hari na bakit hindi sila nananampalataya. At ang sabi ng magkakaibigan, anumang mangyari ay wala silang kikilalanin kundi ang nag-iisang Diyos na ating Diyos. Kaya sila ay pinatapon sa nagliliyab na burno. At dahil doon, napansin ng hari na parang apat at tinanong niya ang kawal na tila baga 3 malalaking lalaki ang ating tinapon sa loob? At bakit 4 yata ang nakikita ko? At dahil doon, simahan sila ng ating Diyos dahil sila ay naging matapat at mapanindigan sa ating Panginoon. Kaya sila ay pinalabas ng hari at sa kanilang paglabas, hindi man lang sila nagkaroon ng sunog sa kanilang balat o hindi nangamoy puso. At muli ay sila ay pinuspos ng hari, ngunit naging matigas pa rin ang puso ng hari. Muli siyang nanaginip at sa kanyang panaginip, si Daniel lamang muli ang nakapagpaliwanag at sa pagpapaliwanag ni Daniel, siya ay mawawala sa katinoan at hanggang sa makalayan niya ang Panginoon na siya lamang ang dapat namin sambahin. At dahil dito, si Daniel ay ang hari ay nagkaroon na bubulik ang kanyang katinoan dahil na nasumpungan niya ang ating Panginoon sa buhay niya. At si Daniel ay naging paborito ng iba't ibang hari maliban sa kay King Darius. Si King Darius ang nagpatapon kay Daniel sa yungib ng mga leon dahil nasumpungan ng mga kawal na siya ay may sariling Panginoon. Nais ng mga kawal na walang ibang sasambihin kundi si King Darius lamang. At dahil dito, sinabi ni King Darius na kapag hindi ka nananampalataya sa akin, ay patatapon kita sa yungib ng mga leon. Nanatiling matapat si Daniel sa ating Panginoon. At sinabi ni King Darius, May your God whom you serve will come and rescue you. At dahil doon, nanatili si Daniel sa loob, pinatapon si Daniel sa loob ng yungib ng mga leon at siya'y nanalangin. At pagkalipas ng 3 araw, si Daniel ay hindi natagpo ang may galos o kinagat ng leon. Kaya siya'y pinalabas ng hari at pinuspos ng hari ang Panginoon na pinapupurihan ni Daniel. At mula noon ay si Daniel ay namuhay ng payapa sa loob ng kaharian. O mga bata,
palagi tayo mananalangin kay Lord ha, kasi si Lord lang ang dapat nating papurihan. Sana may natutunan kayo sa buhay ni Daniel. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Daniel na pinagkaloob niya sa amin. Salamat po sa pagiging mapanalangin niya at mapanindigan sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na tularan namin ang kaugalian ito ni Daniel. Lord, sa iyo ang papuri. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen! Maraming salamat po, Sister Aniel. Ang ating pong song leader para mag-awit po sa atin ngayong hapon po ito mula po sa Team Singwell. At habang po tayo po nag-aawitan, ay mag-prepare na po ang mga kasali po sa extemporaneous speech. Okay, alright. Magandang hapon po sa ating lahat. At saka kanta po tayo. Kaya natin awitin at tapos. First time sinabi, Allah, sindi my Savior, and in my surrender. Would He devote and sacred for such our Master? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away.
Casey. Palakpakan po natin. Okay po, good afternoon and maraming pong salamat sa lahat. At ang amin po natin is Psalms 121 verse 1 to 8. And before kung pala siya recite is nung binabasa ko siya or nung nini-meditate ko siya, ang pumapasok sa isip ko or nag-sitting sa akin is yung time na ni Moses yung Israelite doon sa Promised Land. Which is hindi naging ganun kadali at marami silang pinagdaanan like yung pag-abot sa kanila ni Pharaoh, yung judges, and yung complain about dun sa may circumstances na nangyari sa kanila. And the question doon is, pinabayaan ba sila ng Panginoon? Hindi, di ba? And Psalms 121 verse 1 to 8 says, I will lift up my eyes into the hills. From whence cometh my help? My help comes from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. Behold, behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The devil preserve thee from all evil, and he preserve, and he that preserve thy soul, and they preserve thy going out and coming in from this life, and even forevermore. And that's the Bible says in Psalms 121. Ilaw po, and to God be the glory. Maraming salamat po, Brother Casey. Alright, sige po, tawagin po natin ang susunod na representative po para sa extemporaneous speech. Walang iba ay nanggaling naman po sa Team Danger. Come on, Brad! Magandang araw, brother and sister. Ngayon, ako nga pala si Aaron, kapatid ni Moises. Psalms chapter 121, verse 1 to 8. Verse 1. I will lift up mine eyes to the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon the right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth.
and forevermore. Amen. Maraming salamat po. Tawagin po natin muna ang ating pong tagapagpaawit ngayong hapon po ito mula po sa Team Jacob. Nasaan po? Nasaan? Yung pala, naglalakad sa gilid. Brother Nigel pala po. Alright, palakpakan po natin si Brother Nigel. Tumayo po tayong lahat. po sa ating lahat. Punta po tayo sa ating Panginoon. Kakantay po natin ay tayo. Alright, sige po. Tawagin po natin mula po sa team ng Samuel, si Brother Obed Alvarez. Tawagin po natin.
pastor ko yung alaman ko. Sige po, tayo may magsitayo. At basahin po natin ang Biblia sa Ephesians chapter 2, verse 10. Alright? As I read, tingnan niyo lang po, for we are in His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Let us pray. O Lord, in the shortest possible time, please talk to us, speak to us, Lord. And help us, Lord, na buunin natin yung mensahe sa hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Ito rin tayo magsulong. Ephesians 2 verse 10 does not talk about salvation. It is the manifestation of Ephesians 2 verse 8 and 9. Alright? But, then again, gusto ko lang pag-usapan po natin, magbigay ng emphasis. By the way, my topic is, what's in the ministry? What's in the ministry? Alright? I would like to read ang emphasis sa dalawang bagay. Una is workmanship. Ano ba yung workmanship? Kung titignan nyo ang meaning niyan sa dictionary, degree of skill. So, para madali yung maintindihan, recently merong painting na nawala na worth 50 million pesos. Kanino yun? Galing kay Fernando Amorsolo. So, ibig sabihin, yung creation ni Fernando Amorsolo worth 50 million. Ba't tayo, ang gumawa sa atin ay ang Panginoon? Amen. Diba? Walang katumbas na halaga ang ating pagkatapos. Hindi tayo worth millions ba? Bakit? Kasi the blood of Jesus ang pinambayad sa atin. Diba? Alright, that's workmanship. Wala lang kasimple ang workmanship. Sabihin, pinag-uusapan nito yung husay galing ng isang tao. Alright? Sabi dito, pangalawang bagay, ang gusto ko natin makita is yung we were created in Christ Jesus unto good works. Ano yung good works? This is our ministry. Dahil ang ministry ay avenue ng good works mo. Kasi hindi mo mapapakita ang good works mo kung wala kang ministry. Di ba? So yun po. Sabi ko nga what's in the ministry? O what is ministry muna? What is ministry? Sa kanila sabi, ministry is to serve. Lahat tayo servant. Kahit sino ka pa, kahit bata ka, handa ka, o kahit gano'n ka pa katagal na mananampalataya, lahat tayo dito servant. Yun po ang ministry. We are called to serve. So what's in the ministry? Two things lang ang ating pag-aaralan. Number one, the essence of ministry. Lagi nyo narinig yung tanong, the essence sa mga beauty pageant. Ngayon, maririnig nyo dito. What is the essence of ministry? Sagutin ka? Huwag na. Essence of ministry is to build up the body of Christ. Ano yung body of Christ? Sino yun? Church. That is the church ang sinasabi dito. Ang essence of ministry is to build up the body of Christ. And the next thing you do after you got saved is to find your gift and your ministry. Yan ang dapat natin ginagawa. After we got saved, hahanapin natin kung ano yung ating gift, kung ano yung ating ministry. Ngayon, do not stay in Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Bansa na. No, Zimbabwe po uwi. Kapag ikaw nananatiling Zimbabwe po uwi, may problema. Pala yun, Zimbabwe. May problema tayo. Di po ba? May taga-Zimbabwe ba dito? Sorry po. Wala po kami na naman. Ayun po, wag po tayo manatiling walang ginagawa. Ask yourself, kung hanggang ngayon wala ka pang ministry, tanongin mo yung sarili mo, am I really safe? Kayo po ang makakasagot niyan. Pangalawa, the danger in ministry. O bakit meron danger? Yes, there is. Baka kasi, akala mo, ministry pa yung ginagawa mo, good works pa yung ginagawa mo. Ito, tingnan natin, bakit meron danger ng ministry? Ano ito? Too much familiarity. Dahil, too much familiarity breeds. Sabihin, pupuntos ka,
breeds contempt. O ano naman yung contempt? Narinig ko na sa Senado yan. Citing contempt, di ba? Si Alice Goo, makakontempt na. Ano yung contempt? Simple lang ang meaning niya, mga kapatid. Disrespect. Bakit? Pag ikaw matagal na sa ministry, nasa expert level ka na, maraming pagkakataon na pwede kang toyo dito na hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos. Maraming pagkakataon na ginagawa mo yung ministry mo, hindi ka na nananalangin. Dahil alam mo na yung ginagawa mo eh. Kahit nakapikit ka, pwede kang tumayo, pwede kang mag-preach, pwede kang magturo, pwede kang tumugtog. Pero hindi ka na nananalangin. That is disrespect sa Panginoon. We disrespect God and the people. 4 minutes. Now, pangalawa, we disrespect kapwa believers natin. Bakit? Kapag masyado ka na matagal, na mananampalataya, we no longer entertain suggestions, opinions ng ibang tao. Di ba? Now, para makaiwas dyan, anong gagawin natin? Gayahin natin si David. Ang ginawa ni David sa Psalms 119. Psalms 119, sabi ito, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there any wicked way in me, lead me in the way everlasting. That's why David called man's after God's own heart. Di ba? Kahit anong ministry mo, maliit man malaki, pantay-pantay sa Diyos. Ang paalala sa atin ng Samuel, basahin sa Tagalog. Sa Samuel chapter, 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi sa Tagalog, hindi ako tumitingin gaya ng tingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panglabas. Ngunit, ang tingin-tingin ko ay puso. Ibig sabihin, kahit anong ministry mo, kung tapat ang puso mo, it counts sa Panginoon. Pero kung walang puso, walang counted dyan. Ngayon, sino dito ligtas na? Raise your hand! Ano pa inaantay nyo? Mag-ikot na po kayo. Kailan mo ba? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa simpleng salita, simpleng mensahe, simpleng oras, konting oras, Lord. Sana po meron kami natutunan, meron kami natumuhay. May pagpamuhay Panginoon sa amin. Thank you po, Lord. Napakabuti mo, patawad mo ulit sa aming mga kasalanan. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Pastor. Brother Owen Alvarez, tawagin po natin ang second to the last representative po para sa short preaching ngayong hapon po ito. Walang iba kundi mula sa team Daniel. Tawagin natin si Brother Oyen. Tama po ba? Kalapakan po natin. Amen, Brad. Amen. Akala ko si Brother Javier. Magandang hapon po sa ating lahat. God is good. God is good. And all the time. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang Bible text po natin, ang babasahin ay itong hango sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 3. Verse 10. For we are His good workmanship created in Christ Jesus unto good works which God had before ordained that we should walk in them. Amen. Manalangin po tayo. Mga banal na Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa araw ito na patuloy kang pumapagitna sa amin upang patuloy kang magpaalala sa aming mga buhay na ikaw lamang po ang may likha ng aming pagkatao, Panginoon, at walang iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. We are God masterpiece. At ang katotohanan po sa ating ngayon ay tingnan po natin ang katotohanan tayo po ay ginawa ng ating Panginoon. Sinabi po sa Genesis
chapter 1 verse 26 to 27, tinawa po niya tayo sa ating na kanyang kalarawan o kawangis. At sinabi rin po sa chapter 3 ng Genesis, pinakita sa atin kung paano nagkasala naman ang tao. At ito po sa pamagitan ng pagsuway ng ating Ginoo sa Dan, doon sa kagustuhan ng Diyos, doon sa Hardin ng Eden. At nagkaroon ng malaking kasalanan na kung saan ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. At ang lahat ay nagkasala sapagkat ito'y bunga ng kasalanan ng ginawa ng ating ninuno. At ito ay ang kamatayan na mag-aatid doon sa impyerno na kinaroon ng kahindik-hindik na parusa sa ating mga kaluluwa. Subalit napakasagana ng ating pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Yesu Cristo na kung saan siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Amen. Hindi natin alam, hindi natin maharap, hindi natin maunawaan na ang ating limitadong kaisipan ay hindi natin kaya arugin ang pagmamahal na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Subalit, hindi natin alam na kung bakit ang isang tunay at banal na Diyos ay nagmahal ng isang makasalanan katulad natin. Subalit, pinagkita niya pagmamahal ito sa atin noong sukdo lang ihandog niya ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Nanulatay siya para sa ating makasalanan at nagbayad siya doon sa kasalanan sa ating pagbabayad din sa krus, kundi siya na ang pumisto sa kasalanan din upang siya matay, upang siya ay tayo kanyang iligtas. Amen. At sinasabi ng sa Ephesians chapter 2 verse 4-5, by grace we are saved. Hindi tayo dapat subalit pinarapat tayo ng Diyos sa kanyang habag, sa kanyang awa, iniligtas niya tayo kahit tayo isang napakasamang tao. Amen. At ito po ang ating puntos sa number 1. We are God's masterpiece. Tayo ay kalarawan ng Diyos. Sabihin natin, tayo ay kalarawan ng Diyos. Amen. Tayo ay nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang disenyo. Walang mintis, walang kulang, walang labis sa salitang construction. 0-0. Talagang pantay-pantay, walang mali. At ito po ay makikita natin sa ating pagkatao. Bagamat nakita ng ating mga mata na may mga kapintasan ng mga tao, subalit hindi tinitingnan ng Diyos. Ito po ay binibigay niyang pinagkaluwalhatian para rin sa kanyang pangalan. Makita natin ang mga taong ito ay nagbibigay rin ng kanyang kakayahan, lalo na pag siya ay nasa ating Panginoon. Maging ang isang taong may kapintasan ay ginagawa niyang lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Siya ang ka-arkitekto ng iyong buhay. Kaya kung tayo ay mayroong dinadala ngayon na ano pa mang kabigatan, problema, huwag kang mamahala kaibigan sapagkat yan ay disenyo na ginagawa ng Diyos sa iyo. Siya ang iyong arkitekto. Amen! At sabi nga siya ay arkitekto, siya rin ang gumawa ng lahat ng bagay. Sinabi niya sa 5 minutes. Sinabi niya sa Ephesians 2:4-5 na sa kanya galing ang lahat ng bagay. At wala tayong magagawa kundi sa kagagawan lamang niya. At kung hindi lamang yun, ikiginawa niyang bago. Yung ikaw sumampalataya sa kanya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang sa kanyang paningin. Sabi dito na kung ang sino may lagi Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ay lumipas na at mas danino, ang lahat ay nang bago. Ang alawang puntos po, to do God works. Ngayon tayo isang bagong nilalang, tayo ay may kakayahan gumawa ng naayon at nasa para sa kalawalhatian ng Diyos. Tayo humalakad na hindi sa ating sarili, kundi sa pamagitan ng pamamahala at gabay ng ating banal na Espiritu. Amen. Nakakagawa na tayo para sa kalawalhatian ng Diyos. Nakikita ito sa atin sa pamagitan ng ating mga pag-iisip, pamagitan ng gawa, pagsasalita, pamumuhay na nagbibigay luluhati sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Pablo, maging si Pablo, pinatulayan ito doon sa cross. Sabi niya, ako'y pinakong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi siya na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko na sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng Kristo na siya nagbigay ng kanyang buhay at nagmahal sa akin. Amen! At tungkol at works ang pangatlong puntos. This means na tayo ay bagong creation na ngayon. Ang pangatlong puntos na po. Ang pangatlong puntos po ay i-prepare in advance for us to do.
Siya na po ang gumawa para sa atin. Yung ating kayang gawin ay hindi natin kaya, kundi siya na ang gumawa sa atin. Tayo ay katulad ng isang mananakbo doon sa arena, umiikot tayo hindi para magkaroon tayo ng ganipala, ng kaligtasan. Yung kaligtasan na yung binigay na sa atin noong panguna. Binigay na sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya hindi na tayo ang gumagawa ito, kundi may gumawa na sa atin. At ang kagagawa lamang ito mangyayari lamang sa atin sa pamamagitan ng Diyos na nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito'y ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. At para sa pagkilalawak rin ng kanyang kaharian ay papakita ito sa ating buhay bilang kaligtas na tayo gumagawa sa kanyang kaharian, nagpapagamit tayo sa kanyang mga gawain. Kung anong kaluwalhati na pinag-uutos sa atin ng Diyos, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng ating buhay para mabigyan siya ng luhati. Hindi natin ito nagawa sa ating sarili, sa ating lumang pagkatao, kundi nagagawa natin ito sa pamamagitan ng bagong buhay natin kay Kristo, sa bagong kalikasan na ibibigay sa atin ng katiyakan doon sa kaharian ng langit na kung saan inihanda na sa atin noong panguna. Amen? Let us pray. Mahal na Panginoon, salamat po sa gabi ito, Panginoon. At ikaw po ang naghari sa aming puso. Nakita po namin kung ano ang dapat namin gawin sa kabila ng pagkakalanahan po sa amin. Tulungan po kami, Ama, ng mapag-ikot sa iyo ng buong puso at maging kagamitan po sa amin ang iyong ginawa sa cross. Maihandog namin ng buhay para sa iyong ikalawati. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus na aming po tagpagtas. Amen. Maraming salamat po, Brother Boylet, sa isang powerful preaching team. Tawagin po natin ang solo at choir ng Team Samuel. Alright. Palapag po natin mga kapatid. Amen.
Amen. Words are still dying, in their pride, knowing not the love of God that Christ for them has died.
Salamat po, Team Samuel. Hindi ako nagkakamali. Okay. Alright, let's call on the second to the last team to perform and render their solo as well as their choir. Let's call on the Team Daniel. Palakpakan po natin mga kapatid. Anyone? Solo. Solo. Ayan na po. Ayan na. Amen. Rejoice
Why from darkness? Amen, amen. Dahil tonight, perfect score ka sa akin. Amen! Maraming salamat po sa team. Team Daniel. Makalimutin na yung host. Alright, maraming salamat po sa ating po solo. Third placer po natin for the song leading category goes to Team Moses. Team Moses. Sino po yun? Sino si Team Moses? Hindi ka nakilala. Hans. So Hans, pakicall na lang po. And then, sige picture po dyan. May solo picture. And the second placer goes to Team David. Mark, support ka. Ayaw mag-smile eh. And the first placer, something like that. Nandiyan na ang team mo. Anong team mo? Anong team mo? Ano siya? Oh, ikaw ang panalo, Team Daniel! Okay, thank you very much yung leaders. Makakapuna po kayo. Congratulations. Amen. Okay po, no? Tayo na po ay sa preaching naman po, preaching. Tayo po natin lahat ng mga preachers po natin sa unahan. Kayo po ay nakalinya na po kayo kung kailan po kayo mag-preach sa bayan. Mga preachers po natin, kayo po ang search and rescue operation na mag-aarap po sa 10 million. Ano po natin yun? At Brother Nelly, asan po kayo? Baka mabuhay yung baka mayroon kayong price. Mabuhay. Baka nakikita ko sa iyo sino nakikita eh. Samahan po natin ulit mga judges ko, may isuyo po ulit, 40 photo po. Ayan. Sa kanila, parang check. Okay, and the third place of the preaching category. We would like to give you first the certificate of participation. Ano po yan? Yan ay convertible to fresh air sa Tagaytay po. Alam po kayo ng Tagaytay, makakalaman po kayo ng Saluhan. And the third place goes to Team Samuel! Brother Alvarez! Mananalo si Tibuloy ah. And the second placer goes to Team Elijah! And the first placer, ang nagwagi sa preaching category ay from Team David! Brother David Pascal! Ayan, thank you very much po sa ating po sabi ko sa iyo, baka mabuti. Ayan, congratulations po sa ating mga teachers. May application po. Paalala ko lang po that the results are final and irrevocable. Kung mayroon po tayo. Ano to asking pagkatapos
back. Doon nata mataas eh. Okay. Punta na po tayo sa extemporaneous speech category. Tawagin natin lahat ng mga young people sa extemporaneous speech. Kung meron ka man daw pagsasabihan na luto ng kategory, ito daw yun. Picture po, picture. Hey, thank you very much po mga speakers po natin, mga orators. And the third placer of extemporaneous speech goes to Team Elijah. Team Elijah. Emma Bilua. Second placer goes to Team Daniel. And the first placer goes to Team Moses. Brother Rolem. Yan. Malinis yan. Kaya ka din namin pinag-jersey ng pastor eh. Wala ako na lang, sa kotse ako. Malinis yan, malinis. Basketball na lang, basketball! Wala kayo singing. Okay, thank you very much mga extemporaneous speech contestants natin. Tawagin po natin ang lahat ng mga kalahok sa ating Children's Sunday School teaching. Tawagin po natin. Eh, si Sister Mike, si Tute, nakatulog ka gabi. Ayan, tawagin po natin isa-isa. Tanggapin niyo po ang inyong mga certificate of participation and recognition for Ayan, again po yung mga judges po natin. Picture po ulit tayo. Ayan. Para lahat po ay ayan. Marami na kayo sa akin ah. Okay, thank you very much po. Pwede na po yung mag-sip. Ay, di pa pala, di pa. Tani pa natin ang nanalo. Third placer Sabi kasi akong champion. na Children's Sunday School teaching goes to Team David. Team David. Sino po? Micah. Si Micah Sapanigo, you are the third placer. Second placer goes to Team Moses. Team Moses. Tita Mal, Sister Mal. And the first placer for Children's Sunday School Team Gabriel. Kasi pati yung asawa ko pinagalitan. Walang pinag-practicean yung ano. Hindi ba ayos to ha? At least may karanasan ka na ng first place. Hindi ba ayos to? Hindi nakukuha ng bola. Okay, thank you very much po sa mga Sunday School teachers po natin. Hindi na po. And last, for the non-singing competition, tawagin po natin ang mga kalahok ng Bible quiz. Mga Bible quiz participants po. Ayan. Yung mga
nagbabatiin sa henerasyon, ay sa henerasyon ba? Ayun, mananalo yun. May relationship eh. May connection. Yun na yung technique sa Bible quiz next year. Eto na, ang pinakailangan, si category solo! Lahat ng mga soloista ay inaagayahan ko na pumunta sa unahan. Lahat ng soloista, pakikakapan po muna yung mga soloista. Baka na po yung mga dalang patalim. Pakikakapan mo muna bago pumasok. Lahat po ng mga soloist. Bakit po natin? Lahat po ng soloist natin. Kung ako po ang tatanungin, sobrang higit po ng laban. Okay. Picture po muna ay mga judges po. Samahan po din natin sila. Ba't yung bola binawi na? Ha? Ano ako? Hindi ko kami Akala ko na, babawi ko ito susi. Okay. At ang nanalo, third placer, solo category, ay from Team Daniel. Second placer, solo category, Leonard Molasa. Sino po ang second placer? Team Elijah! At ang nagwagi, solo category, Team Abraham! Dapat naman kasi hindi ko nakasabi. Masusunod, sila yung arbitral na kasali dito. Bakit daw sumali? Pagkali na yung bango sa akin eh. Wala. Okay, duet category lang po tayo lahat ng mga duet natin, mga duo natin, punta po lahat, mga kids na nag-duet.